Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pagdimula kay Abay Hawa. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po ng inaabot ng pangaral ng matinsanan nito sa iba't ibang panig ng mundo. Maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli natin pasalamatan si Abay Hawa sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat, Abay Hawa. Ngayon po ay July 2, 2025 at ganap na pong alas 4:23 ng hapon dito sa atin sa buong Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga viewers. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga kapatiran sa iba't ibang panig ng buong mundo. Magandang hapon po sa lahat ng nagbukas ng kanilang mga cellphones, kanilang mga tahanan upang tayo po ay mapanood, mapakinggan dito po sa ating ginagawang pangaral araw-araw. Lunes hanggang Sabado alas 4:30 ng hapon dito po sa Facebook Live. Uli isang magandang hapon, isang biyayang pakikinig at lobby po ni Abay Hawa na magbukas siya ng pangunawa sa lahat po ng aabutin ng pangaral na ito. Ang ating pupaksa sa hapon po ito, kaunting kalaman sa kasulatan. Tayo po ay nasa ikatlong bahagi na noong paksa doon sa sulat ni Pablo sa Galatia 1:10. Sabi niya, ang tao ba o ang Diyos ang nais kong bigyan ng lugod? Hangad ko ba ang pagsang-ayon ng tao? Sapagat kung ang hangad ko ay bigyang lugod pa rin ng tao, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Minsan pa nating pasalamatan, ulihin ang pangalan ni Abay Hawa sa hapong pong ito sa pagbibigay niya sa atin ng pagkakataon na pinagkalooban niya tayo ng buhay at kalakasan, mabuting kalusugan, at ganoon din naman sa ating mga mahal sa buhay. Yan po ang dapat nating ipagpasalamat na tayo po ay binigyan pa ng pagkakataong makagampan, makagawa ng kabutihan, sumunod sa kanyang kalooban. Kasi marami yung tao na namamatay at hindi nila alam na kaya ka pala narito sa mundong ito ay meron kang tungkulin o gawain na dapat sana ay nagawa mo, subalit hindi nangyari. Bawat isa sa atin, lalo't higit ho doon sa mga kapatid sa kapulungan, meron ho tayong tungkuling iniatang si Abay Hawa sa bawat isa. Hindi lamang ho tayo tagapanood o tagapakinig. Meron tayong tutungkulin bawat isang kapatid sa kapulungan. Hindi lang isa, hindi lang dalawang kapatid ang dapat na gumanap, gumawa, kundi lahat dapat. Lahat. Bawat isa. Hindi ibig sabihin, halimbawa sa isang pamilya, pagka yung iyong ang isa ay nasa kapulungan na, ibig sabihin, siya ho yung gagawa lahat. Hindi ho. Kumbaga, tulong-tulong, dapat tulong-tulong. Miski sa isang pamilya, pagka ho tulong-tulong, iba nagagawa nun. Diba? So may tungkulin bawat isa sa atin. Kasi pagka ho yung tungkulin na yon ay hindi nangyari o naganap, itsura lang ho tayo ng mga tao na akala sumasampalataya sila pero hanggang sa salita lang. So, lobby po ni Abay Hawa. Magandang hapon sa ating mga kapatid, Sister Ging Macar, Milian O'Malley,
Juliet Ungali, Carlo Rol, Brad Noli Tongkuwa, Jen Juarez, Sister Loren Paulan Fernandez, Brad Wilfredo Bedes, Brad Edmundo Umali, Sister Lolita Corsiga, Sister Chris de la Cosquim, Brad Jesse Juarez, Sister Shirley Redarisa, Sister Elizabeth Benz. Magagandang hapon po sa bawat isa. Ang oras po natin, alas 4:28. At ganun din, magandang hapon. Sister Dominga Bedes at kanyang may bahay. Father, yung ina at ama ni Brad Wilfredo Bedes. Lisa Indenible Corsiga, Melchor Pasis, Brad Fortunato Juarez, Sebastian Juarez. Ayan, magandang hapon sa bawat isa. Leonardo Corsiga. Ayun po, alas 4:30 na ang ating oras. Tuloy na tayo dun sa ating pag-aaral dito sa paksa sa Galacia 1:10. At base ho doon sa kahapon ho ay 1:6 yung ating tinalakay sa 7. Na ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi meron ilan na sa inyo nagsisiligalig at nangaiibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Tinatawag ho itong ibang ebanghelyo, at sigurado ho ito ang sabi niya na ito'y hindi ibang ebanghelyo. Ibig sabihin, itong ebanghelyo na ito hindi ibang ebanghelyo. Ibig sabihin, hindi ebanghelyo, hindi ibang mabuting balita. Kundi merong ilan na sa inyo'y nagsisiligalig at nangag-iibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Yun bang imbis na bigyan kayo ng kapayapaan, ang naibigay ay pasan. Sabi nga ho doon, hindi ibang ebanghelyo, hindi ibang mabuting balita, sapagkat ito'y muling nagpapasan sa inyo ng mga pasanin, ibig sabihin pahirap, na kung saan ang totoo ebanghelyo ay nagbibigay sa inyo ng kapayapaan. Yung totoong ebanghelyo ay nagbibigay ng kapayapaan, samantalang ito, sabi ni Pablo, ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi meron sa inyo, sabi niya, ay nagsisiligalig at nangag-iibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Siguro nung panahon na ito, nung unang siglo, maaaring sinisingit ng mga Hudyo yung mosaic o yung tinatawag na kautusan ni Moises. Palibasa nga, namatay ho yung Kristo para yung mga nasa panahon ng lumang tipan ay magkaroon ng pagbabagong tipan o bagong tipan, hindi na yung luma. So sinisingit nila ngayon yung mga kautusan ni Moises, kinakailangan tuliin, kinakailangan yung mga ritual ng paghahandog ng hayop. Samantalang namatay na nga yung Kristo. Ngayon, sa ating panahon, mas matindi.
Mas matindi. Ayan. So, doon pa lamang makikita natin na hindi para bigyan kayo ng kagaanan, kundi pahirapan. Bigyan ng pasanin. Ano? Kaya sinasabi nga ako, yung ibig sabihin ng salitang pervert ay metastressai. Ano ito? To destroy or render, sirain o gawing walang silbi ang ebanghelyo ni Kristo. Kalahin mo yun? Ibig sabihin, ang gusto nito mga taong ito ay gawing walang silbi yung ebanghelyo, sirain. Di ba? At yan ho yung nangyari maging sa panahon natin. Pero mo, ika-21 siglo, no? Unang siglo, meron ng ganito na gusto ay sirain yung ebanghelyo. Hindi ito ibang ebanghelyo, kundi meron sa inyo yung nagsisigaling na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. So, nangyari ho yun nung unang siglo at ganun din sa panahon natin ngayon. Paano yun, Brad? Halimbawa ho na sa reliyon, ganun ho yan. Halimbawa, Muslim. Pinanganak ka, ang magulang mo Muslim. So, naturalmente, yung maging anak niyan, mga Muslim. Ganun din. INC, ABB, so lahat ng reliyon. Basta pinanganak ka na isa kang halimbawa Katoliko, maging Katoliko na yung ipapanganak na. Paano yung Brad? Halimbawa, namatay yung tao na naandun sa reliyon. Yun ba maliligtas? Hindi po eh. Bakit to? Bakit hindi maliligtas? Sinira nila yung ebanghelyo. Itinuro nila, tinan nyo kung sa aral, halimbawa, itinuro ba ni Pablo yung sambahin mo si Maria? Di ba hindi? Itinuro ba ni Pablo na si Felix Manalo ang huling sugo? Di ba hindi? Itinuro ba ni Pablo na ang Diyos ay may puwet gaya ng itinuro ni Soriano? Di ba hindi? Itinuro ba ni Pablo na ang pangalan ng Diyos ay Jehovah or Allah? Itinuro ba ni Pablo? Di ba hindi? Nagturo ba si Pablo noong pasalamatan? Di ba hindi? Tinuro ba ni Pablo na dapat tuwing may pagtitipon, dapat meron kang abuloy at kinakailangan sumamba ka, magbigay doon sa supot na umiikot? Tinuro ba ni Pablo? Di ba hindi? Sa isa kong mga aral ng mga reliyon na meron ba sila kaligtasan? Wala ho eh. Alam niyo kung bakit? Kasi sinira nila yung ebanghelyo. Binaluktot nila. Inalis yung ebanghelyo at ang inilagay nila yung kanilang aral. So, pagdadagdag na yan, pagdadagdag and then bawas. So, nagkakaroon ba sila ng kaligtasan? Hindi. Wala ho eh. Sabi nung iba, sabi ko kasi nung iba, kaya daw sila natitiyak ang kaligtasan dahil wala naman silang ginagawang masama. Ang akala ho kasi ng maraming tao, di ba, na naandun ka sa reliyon ng mga Katoliko, reliyon ng saksi, hindi naman ako brad pumapatay, hindi naman ako brad nagsisinungaling. Kasi kalimitan mo sa reliyon, ganyan mo eh. Hindi siya pumapatay, iniiwasan nila yung basag ulo, iniiwasan nila yung pagsisinungaling. Lahat ng reliyon, iniiwasan din yan eh. Ang hindi lang iiwasan ng marami yung inom, sigarilyo, yung bisya, no? Pero yung sasabihin mo, yung pagpatay, medyo napipigil pa yung sarili, yung pagsisinungaling, napipigil pa ng bahagya yun. Pero, yung sasabihin mo na
Wala akong ginagawang masama. Akala ng maraming tao na wala siyang ginagawang masama. Alam ba ninyo yung hindi pagsunod mo ay gumagawa ka na ng masama? Halimbawa, yung sinabi ni Santiago, sabi niya sa Santiago 1:22, sabi niya, maging tagatupad kayo ng salita ng Diyos at hindi tagapakinig lamang. Bakit? Kung hindi, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ibig sabihin, kinakailangan, tagatupad ka. Sabi doon sa magandang balita, Biblia Tagalog, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo at hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Kalimitang tao ko, ganyan. Hindi tagatupad, tagapakinig lang. Wala siyang tinutupad na salita, nakikinig lang. Ano sabi diyan? Dinadaya nyo yung inyong sarili. Di ba? Kasi pagka dinadaya mo yung sarili mo, ibig sabihin lamang, wala talaga siya bayhawa. Dahil biro mo, dayain mo yung sarili mo. Sabi niya, dapat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Ano ang naging halimbawa ni Santiago? Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ng kanyang talagang mukha sa salamin. Bakit? Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis at pagdaki kanyang nalilimutan kung ano siya. Tama ba yung halimbawa ni Pablo? Tama. Pagkaharap mo yung sarili mo at ikaw ay tagapakinig lang at hindi tagatupad, pag alis mo sa harap ng salamin, limot mo na kung sino ka o yung sarili mo. Kinakailangan muling manalamin. Di ba? Tama, di ba? Ano pa? Kasi yun ang yun ang nangyayari ho. Yung binabanggit ni Pablo dun sa Galatia 1:7. Ito napakaliwanag mo dito. Itong mga to, sabi niya sa Galatia. Kaya hinimay ho natin to, sabi niya, ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi meron lang sa inyo nagsisiliga, nag-iibig na pasamay ng ebanghelyo ni Kristo. Dito pa lamang ang gusto na nila sirain. Sirain yung ebanghelyo, baguhin yung ebanghelyo. At nangyari ho yan. Sa panahon natin, nangyari yan. Ngayon, sa ating nasa kapulungan na, sabihin na natin, kasi nangyari na sa reliyon doon, puro perverted na yung ginawa ng mga ministro. Ipinangaral nila si Felix Manalo Huling Sugo, ipinangaral nila darating ang Kristo, ipinangaral nila merong Great Tribulation, ipinangaral nila merong magkakaroon ng lindol, tsunami sa darating. Pero pa nga nangaral, July, darating yung tsunami, So, doon pa lamang makikita natin, perverted na yung ebanghelyo. Pinasama na. Kaya nga, imbis na kapayapaan ang ibinibigay ng ebanghelyo, hindi. Pahirap sa tao. At nangyari yan. Sa ating mga nasa kapulungan, sabi ko doon sa, binasa ko kanina doon sa Santiago, sa 4:17 ng Santiago, sabi niya, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Sabihin, yung maging tagapakinig ka at hindi ka naging tagatupad, nagkakasala ka rin Sa pagkaalam mo ng paggawa ng mabuti at hindi mo tinupad, nagkakasala ka. Kaya yung iba hindi matanggap yung bagay na ayon sa Espiritu. Ang daming tagapakinig, ang daming tagapanood, pero ang tanong,
isinasagawa pa nila yung napapakinggan nila. Di ba hindi? Kasi hindi masasabi ni Santiago yun eh. Hindi masasabi ni Santiago na sinasabi, dapat maging tagatupad kayo. Sino ba yung sinasabihan niya kayo? Naturalmente, hindi ito yung nasa relihiyon. Naturalmente, ito yung nasa kapulungan. Tagatupad kayo. Sabi niya, di ba? At huwag tagapakinig lamang na inyong, sino yung kayo. Hindi ba yan yung mga nasa kapulungan? Di ba? Kaya, nagbigay siya ng halimbawa, yung si Yahweh nung siya ay nandito. 7:21 ang 25 ng Mateo. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ang audience niya dito, yung mga audio. Marami yung mga nagsasabi sa akin sa araw na yon, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagsipanghula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo ay nangagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo ay nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagay-pahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakikilala, magsalayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. At lumagpak ang ulan at bumaha, humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Di ba napakagandang halimbawa ito at naiintindihan na natin ngayon yung sinasabi niya? Kasi ang sabi niya yung mga kausap, yung sinasabihan niya, yung mga audience niya, marami nagsasabi sa akin sa araw na yon, Panginoon, Panginoon, hindi ba kami nangaral, nagsihula kami sa iyong pangalan? Pangalan mo yung nagpalayas kami ng mga demonyo, sa pangalan mo yung nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkakihayag ko sa kanila, kailan hindi ko kayo nangakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking salitang ito at ginaganap, kahit pala narinig mo at hindi mo ginaganap, ikakaila ka rin. Di ba? Sinabi niya doon sa mga Hudyong pinapangaralan niya noong unang siglo. Di ba? Meron pa nga isang pangyayari habang siya ay nagsasalita doon sa Lucas 11. Habang nagsasalita siya, sabi niya, habang nagsasalita si Yahweh, o si 27 ng Lucas, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan, pinagpala ang babaeng nagbuntis at nag-alaga sa iyo. Pero nung ipagbuntis mo, alagaan mo yung Kristo. Kaya nasabi doon sa karamihan, sabi niya, pinagpala ang babaeng nagbuntis at nag-alaga sa iyo. Yun yung si Maria, no? Ano ba ang naging sagot dito ng Kristo? Sabi niya, ngunit sumagot siya, higit na pinagpala ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Nasaan yung pagpapala? Doon daw sa nakikinig at tumutupad. Kalimitan, kaya pala walang pagpapala na nararanasan ang mga tao. Ito ulitin ko po, ito'y sinabi niya nung panahon na siya nangangaral doon sa mga Hudyo, sa mga Israelita. No? Gusto lang natin ibigyan ng pansin dito, tayong mga kapatid, mga nasa kapulungan, na pinangangaralan ni Pablo, na binabasa lang natin. Ano sabi? Higit na pinagpala ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad ito. Kaya pala walang nararanasan na pagpapala. Tagapakinig lang. Marami akong nakikitang bagong pangalan, marami akong nakikitang iba-ibang pangalan. Pero tingnan natin, nasaan sila?
Yun ang malimit kong sinasabi noon pa. Mga tagapakinig lang. So wala ho. Wala rin saysay. Wala rin kabuluhan. Maintindihan mo man ang pangalan ni Abayhawa, ng Diyos ay si Abayhawa. Sige, sabihin na natin. Pero kung magiging tagapakinig lamang tayo, wala rin saysay. Di ba? Doon sa Juan 13:17, sabi ni Yahweh, kung alam na ninyo ang mga bagay na ito, pinagpala kayo kung gagawin ninyo ang mga ito. Alam naman natin pala hindi daw pakikinig, halimbawa yung pakikinig, mabuti yan. Pero sabi niya, mas maganda kung gagawin mo. Yung napakinggan mo, gagawin mo. Sabi niya, pinagpala ka kung gagawin mo. Kaso nga hindi nga nangyayari. Yun ang nakalulungkot ho doon. Na napapakinggan mo pero hindi mo ginagawa. Kaya sinasabi niya doon sa Galacia sa stress, sa sulat ni Pablo, sabi niya, kung meron sa inyong nag-aakala na nakahihigit siya sa iba, gayong hindi naman. Ano ibig sabihin niya dito? Siguro, sabihin natin, si Abayhawa, kilala namin bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Bilang siya si Alahaya. Kilala natin. Alam na natin na yung salitang impyerno. Alam na natin yung salitang langit. Alam natin kung sino yung diablo. So marami tayong alam na higit sa reliyon. Alam natin. Marami tayong alam na hindi alam ng mga reliyon. Pero ano sabi ni Pablo? Kung meron sa inyong nag-aakala na nakahihigit siya sa iba, gayong hindi naman, nilililang lamang niya ang kanyang sarili. Totoo naman kahit na malaman mo lahat ng mga aral, katulad ng sinasabi nga ni Pablo dun sa unang Korinto 13, pero mo, nalaman mo na lahat, pero wala yung salitang pag-ibig. Di wala rin kapuluhan. Di ba? Ito pa yung sinasabi niya, yung ating paksa. Diyan sa Galacia 1:7. Pero mo, imbis na bigyan sila ng kapayapaan, hirap. Ayun na nga ho Inalis na tayo ni Abayhawa doon sa ganong sitwasyon. Kaya sinasabi ni Pablo, ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi merong ilan sa inyo na nagsisiligalig, na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Nangyari Unang siglo, nangyari. Sa panahon natin, nangyari rin. Pinasama yung ebanghelyo. Sino nagpasama? Lahat ng reliyon. Meron nagdoktrina ang Kristo tao, hindi siya Diyos. O di pinasama niya. Si Pedro nagpapatotoo, siya yung Diyos at tagapagligtas. Sabi ni Pedro. Si Pablo nagpatotoo, siya yung dakilang Diyos at tagapagligtas. Tito 2:13. Di ba? Sino paniniwalaan ko? Natural ang paniniwalaan ko si Pedro at saka si Pablo. Kasi sila yung saksing nakakita Pero halimbawa, isang ministro ng Iglesia ni Cristo magsasabing, sinabi niya, tao siya, hindi siya yung Diyos. Ba't ko paniniwalaan itong ministro na to? Ba't ko paniniwalaan yung imam? Ba't ko paniniwalaan yung pastor? Ba't ko paniniwalaan yung pare? Mas paniniwalaan ko si Pedro, si Pablo, sapagkat sila yung nakakita, saksing nakakita doon sa Kristo noong unang siglo. Di ba? Ba't ko paniniwalaan sila? Hindi ko sila paniniwalaan. May nagturo na ang pangalan ng Diyos, Allah. May nagturo na ang pangalan ng Diyos, Jehovah. May nagturo na ang pangalan yung Diyos, yung Ama. Samantalang meron palang sinasabi talaga sa kasulatan na pangalan niya. Diba? So, ano nangyari ngayon doon sa ebanghelyo? Ito'y hindi ibang ebanghelyo. Napasama yung ebanghelyo ni Kristo. Bakit?
Eh pero kung ginamit mo sa kasinungalingan, nagturo ka ng wala pala naman sa kasulatan. Di ba? Lahat ng itinuro ng reliyon, wala sa kasulatan. Lahat. Oh, Katoliko, Baptist, born again, lahat. Puro wala sa kasulatan. Gagamit ng sitas, and then sila na yung magbibigay ng kanilang opinion. Haka-haka. Hindi ko ba? Saka meron pa nga binanggit si Pedro doon sa 2:13. Yung mga guro, sabi niya, pagbabayaran nila ang ginawa nilang kasamaan sa iba, hindi na sila nahihiyang magpakasawa sa kamunduan araw-araw. Nakikisalo sila sa inyong mga handaan, ngunit puro kasiraan at kahihiyan ng kanilang ginagawa. Ikinatutuwa pa nila ang kanilang panlilinlang. Sinabi ni Pedro yan. Yan ba nangyari sa panahon natin? Opo. Lahat yan. Walang bagay na hindi nangyari sa lahat ng sinabi ni Pablo, sa lahat ng sinabi ni Pedro. Lahat. Ganon din sa atin, sa mga kapatid sa kapulungan. O ano sabi ni Santiago? Huwag lang tayong maging taga-pakinig. Di ba? Dapat maging tagatupad kayo ng salita, huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Pag hindi natin ginawa yung isang bagay na ipinagagawa niya, nagkakasala rin po pala tayo. Kasi hindi naman natin ginawa eh. Ano nangyari nun? Tagapakinig lang tayo nun. Hindi tayo naging tagatupad. Di ba? Tayo na yung susukat ha. Tayo yung susukat kung yung napakinggan natin ngayon ay kung ikaw ay nasa laman, kokontrahin nung laman yung sinasabi nung espiritu. Mag-away yan, magkalaban. Babaliwalain niya yung napakinggan niya and then patuloy lang siya doon sa kanyang gawaing panglaman. Ano yun? Wala yung fellowshipping. Wala ho yun. Ano yung fellowshipping? Yung pakikipagkaisa doon sa mga kapatiran. Wala ho yun. Para din really yun, kanya-kanya. Di ba? Tagapakinig ka lang, tagapanood ka lang, pero yung sabihin mo yung may gagawin kang tulong, may gagawin kang para sa iyong kapwa, wala. So, anong nangyari? Tagapakinig lang. So, tama yung sinasabi ni Santiago. No. So, maliwanaga yung ating naging paksa at yung binasa ko sa Galatia 1:7 na ang pagkakasabi ko kasi dyan ni Pablo na ito'y hindi ibang ebanghelyo kundi merong ilan na sa inyo'y nagsisiligalig at nangag-iibig na pasamay ng ebanghelyo ni Kristo. Kahapon, yung sinasabi ni Pablo, ako'y namangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo. Ibig sabihin lamang niya, yung tumawag sa inyo, tinalikuran nyo. Ito naman, ito'y hindi ibang ebanghelyo kundi merong ilan na nagsisiligalig na pasamay ng ebanghelyo ni Kristo. So, ano ang lesson dito sa ating tinalakay ngayon? Ang aral na dapat nating maintindihan at maunawaan ay yung ebanghelyo na sinisira o sinira na ng mga relihiyon. Kasi sira sinira nila yung ebanghelyo eh. Nagdoktrina, nangaral sila ng wala, di sira. Di ba? Binaluktot nila. Ano sila gusto nilang sirain, gawin nilang walang silbi yung ebanghelyo at
ang may silbi yung aral nila. Kinakailangan sumimba ka ng every Sunday, kinakailangan sumimba ka ng Huwebes or Miyerkules, simba ka ng Sabado. Yun ang gusto nilang mangyari. At nangyari naman sa reliyon eh. Kinakailangan mong sumimba ng Sabado kasi Seventh-day Adventist ka. Yun ang nangyari. Minsan sa loob ng isang linggo. Samantalang sinasabi ni Pedro o ni Pablo, araw-araw, mga pangaralan, 3:13 ang Hebreo. Sinira, pinasama yung Ebanghelyo. May kaligtasan ba? Wala. Sa labas yun sa ating mga nasa kapulungan naman, dapat hindi lang tayo tagapakinig. Dapat tagatupad. Kasi kung magiging mangyayari sa atin, tagapakinig lang, o tama yung sinasabi ng Kristo doon sa kanyang mga kausap na mga Hudyo. May mga matatalino, ang sabi niya, na itinayo yung kanyang bahay sa bato. Bakit? Kasi pagkatapos mapakinggan, tinupad yung kanyang sinasalit. Meron pa nga yan tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon, dapat hindi niyo naman tinutupad ang aking mga utos. Doon sa mga Hudyo rin, noong unang siglo. Di ba? So yun po mga kapatid, lawin po ni Bayawa, bukas ituloy po natin sa ating ika-4 na bahagi. Magandang hapon po muli doon sa lahat po ng ating mga non-viewers. Sino pa ba ang hindi ko na babasa ho dito? Marami na tayong nabasa kanina, no? Ayan. Brad Jesse Juarez. John Mercorsiga. Joel Suela. Sister Vivian Bandoho Mana. Rosly Bandoho. Shirley Bandoho Abrera. Fernando Pronebo Abillera. Sister Chris Grisola, magandang hapon. Noli Tungkuwa, tama po bro. O Carlo Ro, tama po. O yun po. Sana po ay nabanggit ko na lahat. No? At ganun din sa aking binasa kanina. Ito sa ating umpisa. No? O muli, maraming salamat sa lahat ng ating mga kapatid na ating nakaisa sa hapon pong ito. At sana mapanood ito noong ating mga kapatid doon sa ating YouTube. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pangalan ni Abayawa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang pag-aari at ang kapangyarihan sa kauna-unang panahon at ngayon at magpakilanman siya nawa. Patuloy po tayong ingatan, gabayan at pagpalain higit sa lahat sa bagay na pang-spiritual. Sa bawat segundo, minuto, oras na ating pong nilalagi sa mundo ito. Uli, maraming salamat kay Abayawa sa pagbibigay sa atin ng pangunawa at pagbubukas ng pangunawa upang maunawaan ng bawat sa atin. Loobin po niya na magampanan natin yung ating tungkulin na dapat gawin. At nang hindi tayo tagapakinig lamang. Kasi pagka tagapakinig lang tayo, wala na tayong ipinagkaiba sa mga reliyon. Alam naman natin ang reliyon, hindi magkakaroon ng kaligtasan. No? Muli, maraming salamat at isang magandang hapon po sa ating lahat. Meron pa, Sister Eva Jacobe, magandang hapon. Ayan. Habol. Sige po. Ayan, Sister Lore Calderon. Isang magandang hapon po sa ating lahat.